Matapos magpadala ng liham ang Presidential Communication Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang Bet ang nag-iisang magaling na reporter na siyang tila nagbulabog sa lahat ng di umano'y kabulastugan ng gobyernong Agba at sa lahat ng di umano'y kasinungalingan ni Malacanang spokesperson Claire Castro. At ang magaling na reporter na iyon ay walang iba kundi si Eden Santos ng Net25. Idinahilan umano ng PCO sa liham ang ani ay paglabag umano sa coverage protocol ni Eden Santos nang lapitan si Pangulong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ayon sa ilan na itinalagang mamahayag sa palasyo, hindi mabigat na dahilan umano ang paglabag sa coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban kung siya ay pinag-iinitan ng mga officials. At Senatorial-elect Dante Marcoleta tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan. Di man pinangalanan, ngunit tila nasa pool ng kahiyan at katotohanan ang di umano'y kasinungalingan ng Presidential Communication Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Gaano kaya katotoo ang balita na ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, matatanda ang ilang beses nang nag-trending sa mundo ng social media at napansin ng taong bayan ang tila palitan ng tanong at sagot ni na Eden Santos at PCO Officer Attorney Claire Castro sa mga press briefing ng palasyo at tila ilang beses ding halos hindi makasagot at tila huli sa sariling bibig ang di umano'y mga kasinungalingan ni Claire Castro. Matapos ang nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay agad na umalma umano ang Net25 sa hirit ng PCO. Samantala, ito daw ang umano'y naging video na pinagbasehan ng Malacanang upang sana'y tanggalin ang magaling na Net25 journalist na si Eden Santos. Ito ang video ng ma-ambush interview ni Eden Santos kay Marcos Jr. Pagmasdang mabuti, ito raw ba ang dahilan kaya't ipagpapatanggal na kaagad as palace reporter si Eden Santos? Ngunit pansin ng ilan sa ating mga kababayan na tila kitang-kita nga raw na ayaw nila kay Eden Santos dahil di umano sa kanyang mga katanungan na siyang hindi umano nasasagot nang wala sa hulog ng inyong spokesperson na si Attorney Claire Castro. Kaya't buwelta tuloy ng ilan sa ating mga kababayan ay tila ito na ang inyong nahanap na butas upang mawala ang tinik sa inyong mga lalamunan. Kaya't buwelta tanong pa ng taong bayan, bawal na ba ang ambush interview o ang biglaang pagtatanong? Kasi dapat ba memorize ang magiging sagot ni Marcos Jr.? Hindi nga ba't mababaw at nakakatawa dahil lamang sa video na iyon ay tatanggalin na kaagad ang nasabing reporter ng Net25 na si Eden Santos dahil tila pansin at alam na ng taong bayan na tila matagal nang pinag-iinitan ng Malacanang ang reporter na ito, lalong-lalo na di umano itong si Attorney Claire Castro. Kaya malaking tanong tuloy ng taong bayan, na violate ba talaga ang protocol o baka naman gusto nyo lang talagang matanggal ang tinik sa inyong mga lalamunan? Matapos ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil at matapang na nagsalita na sa publiko ang magaling na senatorial-elect na si Dante Marcoleta na siyang tila nagpamulat at sumampal ng katotohanan sa lahat ng gustong matanggal at malipat ang tinik sa lalamunan ng Malacanang ang magaling na reporter na si Eden Santos. Narito at sabay-sabay nating panoorin ang full video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan, nakita nyo yung preview natin. My God, ang lupit! Ang idol natin si Senator Marcoleta. So bigay tayo ng reaction video. At syempre, pagkatapos ko magsalita mga babayan, panoorin natin sabay-sabay ang napakalupit na full video kay Sir
Senator Marcoleta na number 1 talaga sa galing kasi attorney, hindi katulad ng mga BO. So ngayon mga babayan, sa video na to, no, si Ma'am Eden ililipat daw kasi pinag-uusapan dito mga babayan yung ambush interview. Binabawalan daw kasi ang ambush interview kasi alam nyo naman yung ating pangulo mahina Baga sabi nga ni Coach Oli, mahinang nilalang. Pangit naman pakinggan nun. Biruin mo kasi ang ambush interview, syempre hindi ka nakahanda. I-interviewin ka ng magaling na reporter na si Ma'am Eden. Naku po, pinapatanggal na, pinapatapon sa ibang mundo. Kasi ang galing kasi, wala sapul talaga sila no? Panoorin nyo guys, may leak video rito sa papakita ng Net25. So kung hindi mo papanood yung full video, kukwento ko sa inyo. So ganito mga babayan, ito kasing sa video na to ay takot si BBM sa mga ambush interview, kaya itong mga galamay niya ay gustong matanggal yung mga reporter na mga magagaling at ay hindi nasasagot ng palasyo yung mga tanong nila. Mga view talaga itong mga to no? Kasi naman mga babae, ito si Senator Marcoleta, hindi siya takot sa tawag dito sa ambush interview Siyempre matalino yan attorney yan Hindi yung mga cordial, mga iba nagmamagaling-magalingan lang. Di ba? Dito sa video na ito mapapanood dito kung sakaling mapapanood nyo yung full video. Si Senator Marcoleta ay na-ambush interview din. Pero syempre, konti lang yung sinabi niya kasi nung unang dati 'di ba, medyo magulo. Ang sabi lang ni Kong Marcoleta, ibigay niyo sa sa matatalino at magagaling. Yun, ini-upload ng ng network. O, 'di ba? Ang daming views. So ginagamit lang daw si Senator Marcoleta sa mga views ng kanilang mga network. Si Senator Marcoleta gusto niya kung magsasalita man siya ay doon lang siya sa alam niya na network nakaanib siya. Yun nga yung Net25. Kung gusto niyo daw siyang panoorin, doon kayo manood. Tapos reaction na nyo na lang. Hindi na ba kasi kayo ubra kahit ambush interview nyo si Senator Marcoleta kung talagang gusto nyo talaga na ma-ambush interview siya, anuhin nyo, yung dapat lang. No, hindi yung ginagawa nyo lang ng issue. Kung about naman sa mga trabaho, pwede nyo yung ambush interview pero ang gagawin yung marites lang para magkaroon kayo ng mga views sa inyong mga network o sa inyong mga istasyon. Hindi kayo papatulan ni senator namin. Doon siya magsasalita sa network niya. Pero syempre, itong si BBM, no, ay pwede yan talagang ambush interview kasi pangulo yan Kahit saan siya magpunta, pwede mo siyang interviewin lalo. Syempre, reporter ka at gustong malaman ng taong sambayanan at ng mga network kung ano yung mga nangyayari. Pwede sa kanya yan. Kaso mga babayan, tatanggalin yung mga magagaling na mga reporter. Gusto niya yung mga simplihan tanong lang, yung mga pang grade 1 lang na mga tanong. Ano ba yan? Pangulo. Tapos gusto mga simpleng tanong at kaya sagutin ng mga bata. Diba? Kayo na maghusga mga babayan sa mapapanood nyo video. Pero dapat mapanood mo yung full video nito kasi ang lupit nito. Magsasalita dito si Marcoletang napakagaling talaga na ring senador na to. Hindi nasayang yung mga boto ng mga sambayan ng Pilipino dito kay Senator Marcoleta na si Mr. Hopia. Di ba? Hintayin nyo. Naku, darating talaga. Ito si Senator Marcoleta. Ito ang mag-aayuda sa milyon-milyon ng mga Pilipino, yung ayuda na mas malupit. Alam nyo naman yan, yung babang kuryente, tubig, di ba? Tapos wala ka nang babayar, hintay ka muna. Sisimula pa lang laban. Hindi siya kanya uso yung mga ayuda ng mga tulad ng pinaggagawa ni Tamban na inubos ang pera ng Pilipinas. So, Diyos ko. Yun, tinan nyo. Di ba, wala nang eleksyon. May ayuda pa ba sa inyo dumarating? Wala, naawanin. Asan yung bigas? Awanin. Nako. Kanya-kanya na lang tayong trabaho, kanya-kanyang diskarte habang nagtatrabaho muna itong mga PDP laban na para makakatulong po sa sambayan ng Pilipinas. Pero itong mga pinag-uusapan sa chismisan na to, yung kay Ma'am Eden. No? Ma'am Eden kasi ang galing mo kasing mag-interview. So palpal tuloy sila. So ganito, panoorin nyo mga babae yung leak video na to. Si Kong Marcoleta magpapaliwanag at ang kasama dyan sa mga lulupit din ng mga reporter dyan sa Net25. Ang lupit nito. O panoorin natin sabay-sabay
ang full video. At pag nagustuhan mo itong video na to, paki-like naman, besh. At paki-subscribe mo naman itong channel na to. At syempre, subscribe nyo ang Net25 at ng buong Banateros Brothers. Play mo na yung boy. Let's go. Boom. Ito, ayusan na natin talakayin ito, Sen, eh. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignment, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala naman po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. Parang at pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Kundi ito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. May mga oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang video, Sen, eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ata yung event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila eh. Sa mga sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala eh. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen, eh. Parang protocol, request basically. Una ako, personal. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin para sa aking opisina. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Merong orientation dun sa Finance and Administration. Ipinakiusap nila sa araw na yon, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami at saka makita ko na yung aking opisina. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, hinahabol ako ng isang reporter. Oo nga. Talagang hinahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako.
So talagang mapilit. Opo. Ayoko talagang magpa-interview. Tsaka Opo. na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Oho. Ano po bang masasabi ni tungkol pa rin sa impeachment? Opo. Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Opo. Akalain mo, in-upload niya sa ano Sa ng social Inquirer naman yan. Opo. Inquirer. Opo. O ngayon nata, 1 milyon na yung views. Yun lang mga Yun lang sinabi ko. maikli sinabi ninyo. Ngayon, ibig ko sabi, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Opo. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Oho. Yung network, nakasali ako doon. Opo. At doon gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Oho. Pero may kinalaman sa ambus. Opo, ambush interview. Bakit doon hindi binabawal? Tilang hinabol niya ako eh. Opo. May statement po ang dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan, yan ang sabi. Nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, Okay. upang ipahayag na tinututulan nila yung request na pagpapalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press Corps. Member ng Malacanang Press Ang sabi nila Malacanang Press Corps Nation, tuloy pribadong grupo yan. Oo. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Yes. Malacanang Press Corps. Hindi maganda. tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Batay sa kanila ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin, lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano. Yun na nga sinasabi ko. Yun. Pagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, ano? Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Opo. Ako personal ko lang. Opo. Siyang pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganong-ganong kadali? Ano masasabi ko dyan? Ayan. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Ano ha? mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong siya, Mr. President, ano masasabi niyo sa ganun? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, wala naka-schedule. Yun po ang pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Sapagkat sa Pangulo, okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo binabantay nila pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang ganun. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayaw ko ng ambush interview. Ambush interview. Kayo lang ang gumagawa niya para magpasikat kayo. Nakakala mo, pinoprotection yun pa. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. Ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw sumagot di ba? Kung sasabi ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papansinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snub ka, Biruan na lang natin yun Pero ibig sabihin, depende pa rin sa tao. Kaya naniniwala ako talagang magaling si ganon. Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Nga. Diba? Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi nung iba. Mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating lang Talagang punto... magiging tinik, dahil matinik. Bayaan mo na yan, ang point lang natin dito, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, ang akala kasi natin, internal ito, sa pagitan po ng PCO at saka ng net, ng news. Pero ang problema, nilabas kasi nila sa news Yun ang mali nila. Yun, kaya Sila ang wala sa protocol. Di ba? Yun. Yun po ang naging nangyari doon. Kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi nga, alam natin, internal sa pagitan po ng Malacanang, na PCO, at saka ng Net25 News, ang usaping ito. Sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailanman magiging internal Yun na nga. Dahil may kasangkot ding press corps
Well, puro reporter. Oo. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Hindi, diba? ang point lang ata doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press corps, Malacanang press corps, na sumulat sila sa Net 25. Malalaman at malalaman yun. Well, Jen. yun na Kaya nga nga po. sila naging reporter. Diba? Yan, ano ha? Nandyan na yan. Oo. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Sigurado ka ba na mas... Baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Plano ata ako yata. Tsaka parang parang wala sa hulog yung ganun eh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano bang problema? Yun na nga po. Di ba? Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba? Kami. Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yan. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.